I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Bukas inaasahang papasok ang ikalawang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon na papangalanang Betty ng Pag-asa. Alamin natin ang detalyeng niyan mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yes, Jessica, huling namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyong may international name na Bobby. 1,645 kilometers dyan sa may silangan ng Bicol Region. May lakas ito na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 80 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At base sa forecast track ng The Weather Company, posibleng tumbukin ng bagyo itong eastern coast ng Luzon, particularly dito sa may southern Luzon at posible rin dito sa may eastern Visayas. At maaari ring direkta nitong maapektuhan ang Metro Manila araw ng Sabado yan, pero inaasahan na habang nasa may loob ng Philippine Area of Responsibility, unti-unting hihina ito. Hindi kasi kaanong makapag-iipon ng lakas yung bagyo kahit na ito ay nasa karagatan ng Pasipiko. Dahil yan sa tuyong hangin o itong kulay puting nakikita natin, Jessica, na umiikot papunta dito sa sentro ng bagyo, nasa hilagayan ng bagyo, at malakas yung hangin o yung sinasabi nating wind shear na nasa ibabaw naman ng bagyong si Viva na nakakaapekto diyan sa sirkulasyon niya. Kasi Jessica, northeast monsoon pa tayo kaya relatively dry at cooler yung bagyo o yung hangin na pumupunta diyan sa sentro ng bagyong si Bobby. At dahil din sa high pressure area, hindi rin makaliko yung bagyo. Pahilaga, papalayo sa atin papunta ng Japan. Sa ngayon, wala pang epekto sa ating panahon ng bagyong Bobby. Ang ridge ng high pressure area ang patuloy na umiiral dito sa Northern Luzon. Kaya bukas po asahan ng mahinang ulan diyan sa Eastern Visayas hanggang dyan sa may Eastern Mindanao. At pagdating ng hapon, may ulan na rin sa ilang bahagi ng Mindanao. Pero sa Luzon, mas maaliwalas na panahon. At dito sa Metro Manila, wala pong inaasahang ulan sa susunod na 4 na araw. Pero sa weekend, dyan sa Sabado, posibleng umulan. Yan, Jessica, ay kung hindi magbabago ang inaasahang kilos ng bagyo. Mang Tani, pakipaliwanag nga ho ulit. Alam ko, hindi na ito dapat tinatanong pa na kahit papatag-init tayo, may bagyo. Kaya lang, bakit nga ba parang nadadalas? Kung kailan mainit na, kung kailan naghahanda na tayo para sa tag-init o summer, kahit wala, yung nga lang yung summer parang hindi appropriate na term dahil wala tayong summer. Tag-init, bakit may bagyo? Parang wrong timing ho yata ito. Hindi lang wrong timing, Jessica, dahil kung maalala mo, last week, nagbabala ang Pag-asa tungkol sa mahinang El Nino. Dapat pag may mahinang El Nino, wala sanang ulan at walang bagyo. Kung titingnan mo itong bagyong binabantayan natin, Jessica, si Bobby, may kaugnayan yan doon sa bagyong Pam. Dahil nung nabuo yung bagyong Pam dito sa may southern hemisphere, yung hangin niya na ginawa dito, yun yung naging dahilan upang magkaroon ng sirkulasyon at yan yung pinagsimulan nitong bagyong si Bobby. So, hindi naman napaka-abnormal, Jessica, na magkaroon tayo ng bagyo pagdating ng Marso. Dahil pag tinignan natin yung climatological record, talagang pwedeng hanggang isa, pwedeng magkabagyo buwan ng Marso. At noon nga 2014, last year lamang, meron tayong bagyo. Isang mahinang bagyong tumama dyan sa Mindanao. Pero before that, talagang bihira magkabagyo kapag Marso, Jessica. So sinasabi niyo, Mang Tani, itong bagyo natin na gagawing Betty ang pangalan pag pumasok sa PAR, although ngayon Bobby siya, yung PAM, yun yung tumama sa Vanuatu, nagkaapektuhan itong dalawang weather system na ito? Hindi, Jessica, dahil kay PAM, nagkaroon ng sirkulasyon dito sa may bahagi na ito ng Dagat Pasipiko at yan yung simula ng sirkulasyon, yun, nung bagyong Bobby na sa ngayon ay nagbabanta naman dito sa atin. So yung pagkakaroon ng bagyo din sa Southern Hemisphere na naminsala dyan sa may Vanuatu, sa kanila normal yan. Kasi yun yung mga panahon na nagkakaroon sila ng bagyo. At dito naman sa atin, medyo abnormal yan. Kundi yun nga lamang, nagkaroon kasi ng malakas na sirkulasyon itong PAM, kaya naapektuhan yung Northern Hemisphere. Malakas ho ba itong si paparating na Betty o Bobby sa ngayon, Mang Tani? Sa ngayon, unti-unting humihina siya, Jessica. Nung nandito siya sa may Pacific,
talagang malakas siya, tropical storm. May inaasahan nga na pwede pang maging typhoon. Pero dahil dahil ito ay nasa dagat, supposed to be dapat lalakas siya. Dahil diyan kumukuha ng moisture yan. Pero dahil dito sa dry air na ito, itong kulay puti na ito, yung kulay green, yan yung moist, Jessica. So, dahil hindi pa tayo hanging habagat, dapat kung hanging habagat, dito nang gagaling yung moisture. At yun yung magbibigay ng lakas na kailangan ng bagyo. Pero dahil northeast monsoon tayo, yung hanging tuyo na yan yung umiikot ngayon papunta rin sa bagyo, kaya naapektuhan yung kanyang lakas. Inaasahan natin na habang kumikilos siyang palapit sa atin yan, unti-unti pa siyang hihina. Ngayon ay storm, posibleng maging tropical depression siya, at sana nga, pagtama niya dito, kung magtutuloy-tuloy siya ng westward, baka isa na lamang siyang low pressure area o kaya naman isang mahinang tropical depression. Ibig sabihin nun, yung hangin hindi masyadong problema, pero yung ulan, yun yung dapat na paghandaan ng ating mga kabayan. Yan po ay kung tama yung nakikita nating senaryo na hihina siya habang lumalapit sa atin. Pero kung hindi, ito ay magiging isang bagyo pa rin, Jessica. Pero kailangan din natin ng ulan ngayon, Mang Tani. Nagsisipagtuyuan na yung mga palaisdaan sa Central at Northern Luzon, yung mga dam natin, bumababa yung level ng tubig. Kailangan pa naman dahil kulang tayo sa kuryente. Baka makatulong yan. Although sana wag naman masyadong malakas dahil alam naman natin, baka sigurado na naman yan. Pero Mang Tani, may epekto ba ito sa El Nino? Kasi may mild El Nino nga, gaya nga ng sinabi nyo na sinabi ng Pag-asa noon lamang last week. Tama yun, Jessica. Una, yung binanggit mo, doon makikita ng ating mga kapuso na yung bagyo, hindi lang puro disastrous effect ang dala niyan. Yung binanggit mo, kailangan natin ng ulan, yan yung beneficial effects ng bagyo. Mas maraming ulan. Huwag nga lamang yung talagang matitinding hangin. Ngayon, yung El Nino naman, Jessica, mas malawak kasi, mas malaki itong weather system o climate system. Kaya yung bagyo, hindi kayang baguhin ng isang bagyo yung abnormal na pag-init ng temperatura ng dagat. So yung bagyo ay isang maliit na sistema kumpara doon sa mas malaking El Nino, kaya hindi maapektuhan nitong bagyong si Bobby na magiging Betty yung pagkakaroon natin ng isang mahinang El Nino. So kumisan po, itong mga bagyong ito, kung hindi rin lang malakas ang dalang hangin, kumisan nga, Jessica, nagiging grasya pa dahil nagbibigay ng ulan, lalo na ngayon na inaasahan natin, mayroong mahinang El Nino nakakapekto sa ating bansa. Mang Tani, isang tanong na lang po tungkol dun sa nangyari naman sa Vanuatu. Kasing lakas ho ba ng Yolanda itong tumama sa kanila? Although ngayon 8 pa lang yung nakalista nilang casualty, pero sinasabi rin half of their population ang apektado at hindi pa nila nalalaman yung final report dahil mga isla ito, maraming isla, 70 yata ang bilang ng mga isla nila at hindi pa naaabot ng komunikasyon ngayon yung mga tinamaan doon. Jessica, kung sa lakas, medyo mas malakas pa ng kabahagya itong Super Typhoon Yolanda kaysa dito kay Cyclone Pam. Pero konti lamang, ayon nga sa JTWC, itong si Pam umabot ng mahigit 165 miles per hour, hindi kilometers per hour. Samantalang itong si Super Typhoon Yolanda o si Haiyan, halos 195 o 200 miles per hour. Pero ganun pa man, yung isang maliit na isla na yan, kahit na hindi kasing lakas nitong bagyong si Haiyan, napakalakas na rin, category 5, itong si Pam, naging mapaminsala rin. Pero yun ang makikita natin, Jessica, no? 2013, isang super typhoon na hindi pangkaraniwang lakas, at ngayon, 2015, isa ring hindi pangkaraniwang bagyo, tumama naman dito sa may Southern Hemisphere. So, hindi natin sinasabi na ito na yung kalakaran, pero nagiging madalas, kaya talagang dapat mas magiging I am ready tayo, mga kapuso. Mukhang hindi na talaga maitatanggi ang epekto ng tinatawag na climate change. Sobrang lakas na po ng mga bagyo na dumarating sa ating mundo, hindi lang po sa ating bansa. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.